light, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Bago muna ako dumako, dito sa ating verse by verse ng Romans chapter 1 verse 16 patuloy. Babati muna ako sa ating mga nasa comment section. Punta muna ako sa ating guys. Baka nandiyan sila eh. Okay. Shout out, magandang tanghali po kapatid na Pons Magan. Yan, shout out sa inyo. Ang oras po ay dito sa aking computer alas 12:02 ng tanghali. Okay. Shout out kapatid na Jason Dos Pueblos. Jason, gandang-ganda ako sa term na Dos Pueblos. Yan. Yeah, shout out sa'yo kapatid Jason Dos Pueblos. Jason Adrin Novelero, yan, nakaantabay rin po. Ay maraming salamat sa inyong pagsuporta. Shout out po sa inyo. Okay, magandang tanghali po kapatid na Pedro Madelo Jr. Ganun din, binabati natin ang presidente ng ayon sa kasulatan, ang kapatid na Samuel Patalinhog. Yan, shout out Pres Samuel Patalinhog at sa lahat ng Patalinhog family. Shout out din kay kapatid na Joven Platilla. Okay, magandang tanghali kapatid na Joven. Okay, so siyempre sa mga De Los Reyes family, binabati natin yan mula kay Daddy Pablo, kay Mami Ellen, kay Sister Sharon, kay Kuya Dave, at marami pang iba, kay Kuya Jasper. Yan, Kuya Jasper, shout out po habang kayo ay nasa ibang bansa, kami naman dito ay patuloy kayong ipinapanalangin sa ating Panginoon. Okay, kay Ate Kyle, shout out, at kay Ate Amber, yan, Amber De Los Reyes. Alright, so tingin natin dito.
Yan. Shout out kay Olan Relioso. Kap, magandang tanghali po, Kap. Tama po, mahirap tanggapin ang tama kung mali ang pagkaunawa at hanap na lang ng dahilan. Yan. Mula kay Olan Relioso dito po sa YouTube channel. Yun po ang kanyang saloobin. Naunawaan na kapatid na Olan Relioso. Ano ho? Yan. At shoutout din mula sa ating Facebook channel, kay kapatid na Bobet Tavalia. Yan, Yan. At pakibati na rin ako kay kapatid na Bubot. Yan, At sa lahat ng ating member diyan po sa Romblon Task Force. Okay? Tingnan pa natin. Aha. Alright, so tuloy-tuloy na tayo, So, Aberbert Sanico. Yun, nako, muntik nang makaligta, buti nahagip ng mata ko, kapatid na Aberbert Sanico. Shoutout po sa inyo at kay kapatid na Mark Bryan. Okay. Binabati rin natin bukod kay Mark Bryan ang kapatid na Cloud Sane Familiar Bukal. Shoutout po sa inyo. At kay IA An. Shoutout kapatid na IA An. Felix Lagarin Namoko. Shoutout po sa inyo. Okay. Kay Jojo Magdadaru. Rodina Maxilum Noro. Tama ba? Yun lang po yung aking nababasa, Luisa Paklay. Shoutout po sa inyo, kapatid na Luisa Paklay. Kay Roland Galaan. Yan. Mark Ribukas. Kay Umilito Pitogo. Yan. At kay kapatid na Junior Bartex Banzuela. Shoutout po sa inyong lahat dyan, mga kaibigan, mga kapatid. Alright. At binabati natin, kapatid na Gideon Zolweta. Yan. Nag-chat siya sa akin. Kasi shoutout ko muna kapatid na Gideon Zulieta, ay malayo pala ito si kapatid na Gideon Zulweta. Saan nga ba lugar nito? Kasi meron kaming napapag-usapan tama ba kapatid na Gideon Zulweta? Kayo po ay taga Puerto Princesa City. Medyo malayo, Yan. Medyo malayo ang kapatid na Gideon. Taga Puerto Princesa City. Yan. At malayo po kayo dito sa Dasma, Cavite. Kami nag-uusap. Marami din palang alaga na manok si kapatid na Gideon. At maganda yung manok niya, malalaki. Yung bang tinatawag na Shamo. Yan, Shamo. Sabi ko matagal ko na akong gustong magkaroon yan Yung Shamo breed na yan na manok. Ayun. Magpapadala daw siya dito sa atin. Yan, ang itlog. Kasi nga, malayo sa kanila, papadala ng itlog. At I think 1 dozen. Madami-dami ka ako ito At ito ipaparamihin ko dito. Yan. At ngayon nga, nag-chat siya. Ang sabi niya ay pupunta siya ng LBC. Ay tatanong niya kung papaano o kung pwede i-deliver yung mga itlog mula sa lugar niya papuntang Cavite. Yan, pinasasalamatan natin ng marami po yan. At aalagaan po natin yan dito, kapatid na Gideon Solweta. Oo. Ako naman mahilig mag-alaga ng mga kung ano-anong mga alagain.
Yan ang hilig natin eh. Yun nga lang nagkataong wala tayong farm. pero pwede naman yung backyard, di ba? Yeah, so yan. Thank you kapatid na Gideon Solveta ha. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako doon sa mga itlog na ipapadala po ninyo. Ang kapatid na Gideon Solveta ay kapatid ng asawa ni Pastor kalimutan ko na yung napakabait nating pastor. Teka ha. Sino nga ba? Caroro. Yan, naalala ko. Si Pastor Caroro. Yung asawa ni Pastor Caroro ay kapatid po niya. Ayan. At yung kapatid ni Pastor Caroro, kami naman ay mga magko-close friends. Ayun. At kaya nga, kami napagkakapalagayan ng loob. Ayun, makakaroon ako ng regalo mula kay kapatid Gideon Solveta. Ayan, thank you ha, kapatid Gideon Solveta ha. At baka yung mga kapatid natin yan ha, meron ding mga alagain ha. Yo, pwede rin ninyo akong bigyan ha, para sa aking backyard okay. Okay, so shout out ha, kapatid na Danny Osayan Abing. Okay, mapagpalang tanghali po, Jesse Obrero. Yan, shout out po sa inyo. Okay. Tuloy-tuloy na tayo mga kapatid. Dito na tayo sa ating pinag-aaralan ngayon. Yan. Studying the book of Romans, the verse by verse challenge. Okay? So natigil tayo sa chapter 1 verse 15. Ngayon naman ay nasa verse 16 na tayo. Patuloy, ha? At yung nagsasabing wala tayong, hindi natin binabanggit yung verse, makinig po kayong mabuti at lilinawan ko po pagkakabanggit, ha? Ilalagay ko ulit sa screen para masabi ninyo meron palang verse, ha? Okay. Ano sabi sa verse 16, ha? Ang wika ay ganito: sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Hindi karaniwang ebanghelyo ang daladala ni Apostol Pablo. Hindi po ordinaryong ebanghelyo ang ipinangangaral ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Roma. And take note, uulitin ko po para sa mga bashers, ang sumulat po nito ay si Apostol Pablo. Ang kanyang sulat ay ipapadala para sa mga taga-Roma. Na-apply ang biblical interpretation, ha? Kaibigan, ha? At ipinakikita niya rito na yung kanyang ebanghelyo ay ibang-iba sa pinaniniwala ang mga aral ng mga taga-Roma. Binabanggit niya rito ang kaibahan ng kanyang ebanghelyo, hindi isang ordinaryo o karaniwang pabalita, kundi yung kanyang ebanghelyong dala-dala ay kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos tungo sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. At syempre, ang tinutukoy ditong bawat sumasampalataya, yung bawat sumasampalatayang totoo doon sa pananampalataya na kanyang daladalang ipinangangaral. Yung tunay na ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos. At kapag sumampalataya ang tao rito ng totoo, matatamo nila ang tunay na pangako ng buhay na walang kapara. Yung buhay na walang katapusan. Kaya nga napakapalad ng mga taong tumugon sa ebanghelyo na ipinangangaral ng mga apostol, sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo,
sapagkat laan sa kanila ang kaharian ng langit. Para sa kanila ang lilikhaing bagong langit at bagong lupa. Mamumuhay ng walang kamatayan. Isang buhay na walang hanggan na punong-puno ng kaligayahan. Kaligayahang hindi natin lubos maisip kung anong klasing kaligayahan ang ating tatamuhin sa hinaharap. Higit pa sa kaligayahan na atin pong nararanasan ngayon. Kaya ang mensaheng ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma ay mumimensahe rin hanggang sa panahon nating ito. Kaya lagi nating sinasabi, mga kapatid, bagamat sila ang specific na pinagbigyan ng mensaheng ito, pero sinabi rin ni Apostol Pablo sa kanyang aklat, doon sa mga nauna nating binasang talata ng aklat ng Roma, no? Na bagamat para sa mga taga-Roma, pero ang gusto niya ay makita ito at mabasa at makilala ng lahat ng mga tao, mapahudyo, Grego, lahat ng tao sakop nito. At hanggang sa panahon natin. Kaya habang binabasa natin ang aklat ng Roma, ay marami tayong mga katotohanang makikita dito. Kapag pinag-uusapan natin yung mga aral na makukuha natin dito, ang tinutukoy ko na rito sa biblical interpretation, yung application, mga kapatid, kung paano tayo matututo, ano yung nasasalamin natin, na mga bagay para maisabuhay natin yung mga mensaheng nababasa natin sa aklat ni Apostol Pablo. Kung paano natin ito magagamit sa ating araw-araw o day by day na pamumuhay. Paano tayo lalago sa pananampalataya. Yan na po yung ginagawa natin, Kaya lagi tayong nakasandig sa principle ng biblical interpretation para hindi tayo malilisya ng pag-aaral. Tandaan natin, mga kapatid, ang karakter ni Apostol Pablo doon sa talatang ating nabasa ay dapat na maging karakter din natin. Ano yon? Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Bakit hindi dapat ito kahiya? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. Para saan? Sabi sa talata, paraan niya sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Para kani-kanino? Unay sa Hudyo. Kasi maraming mga Hudyo sa panahon niya ang ayaw maniwala doon sa ebanghelyo ni Kristo. Kanino pa? Gayon din sa Griego. At kahit na sa panahon natin, mga kapatid, applicable pa rin ito. Yung karakter ni Apostol Pablo na hindi niya kinahiya ang ebanghelyo, ito ang dapat na maging karakter ng mga lingkod ng Diyos hanggang sa ating panahon. Kaya nga ang kabuuan ng Seventh-day Adventist ang pinag-uusapan ebanghelyo ni Kristo. Hindi nahihiyang ipangaral ito sa buong sanlibutan Nakita nyo, Seventh-day Adventist, napakaraming programa. Andyan ang programa ng pag-aralan natin. Andyan ang programa ng paglapit kay Kristo. At napakarami pang iba. At narito rin ang programa ng Ask o ng Ayon sa Kasulatan. Yung mga kaibigan natin sa 3A Media, napakarami ding programa. Yung mga kaibigan natin sa ABIM o Advent Biblical International Ministry, ang dami ring mga programa, iba-iba. Bakit? Sapagkat hindi namin ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo
Hangad natin na ito ay maipalaganap, maiparating sa bawat tahanan. Marinig ng buong sanlibutan. Sa anong layunin? Sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Hangad natin na maraming kaluluwa ang madala sa paanan ng Ama. Maraming kaluluwa ang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming kaluluwa ang mahikayat sa pananampalatayang totoo. Kaya ang Ebanghelyo, hindi kinahiya ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos hanggang sa panahon ito. At ito'y mananatiling hindi kinahiya at ibabandila ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos hanggang sa hindi nagsasara, hanggang sa hindi pa magsara ang pintuan ng awa. Patuloy itong ipangangaral sa buong sanlibutan. At ito'y ginagawa natin ng may buong kasigasigan. Hindi sa sarili nating lakas. Hindi sa sarili nating makasariling hangarin. Kundi ginagawa natin ito alinsunod sa biyaya at tulong ng ating Panginoong Diyos. Gusto natin silang mailapit sa ating Panginoon. Magtamo ng tunay na pangako ng kaligtasan. Mag-practice ng tunay na pananampalataya. Ang gusto nating makita nila yung tunay na ebanghelyo para sa buong sanlibutan. Kaya kahit pa sa gitna ng mga bulaang tagapagturo, sa gitna ng mga tagapagturo ng mga huwad na ebanghelyo at ng iba pang ibang ebanghelyo, nananatili tayong matatag at nangangaral. Kung gaano sila kasipag sa pangangaral ng ebanghelyo, ang Seventh-day Adventist na siyang bayan ng Diyos ay lalo pang mas masipag kaysa sa kanila. Di ba ninyo napapansin? Habang lumalawig ang mga oras, ang mga panahon, parami ng parami ang nababautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Merong lalabas na isa, may papasok na doble sa 10 ang kanilang bilang. Dalawa ang lalabas, doble-doble at higit ang mga napapalit, parami ng parami. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Pero tayo, nakikita natin maraming mga tao ang nailalapit sa paanan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi natin ikinahiyang ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. At nalalaman po namin, mga kapatid, kahit na hindi tayo personal na magkakilala, kahit na tayo magkakilala lamang dito sa Facebook, sa YouTube, pero alam natin na tayong mga Adventist ay nagkakaisa sa damdaming ito. Nagkakaisa tayo at layunin natin na marami tayong makasama doon sa langit na bayan. Kaya nga, kahit na tayo ay tinutuya, kahit na tayo binabatikos, sinisiraan, kukunin pa yung mga libro natin, tapos i-interpret nila ng mali, pagtatawa na sa social media, andyan pa yung sasabihin ang ating kinikilalang propetisa ay may sakit sa pag-iisip. Yung ating doktrina ng investigative judgment ay hindi tunay. Hindi tayo napapadaig sa kanila. Bakit? Walang ibang totoong iglesia sa panahon nating ito na kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos upang maging bahagi ng pabalita ng 3 anghel,
maliban sa Seventh-day Adventist Church. Wala nang iba. Kaya nga lagi nating sinasabi, ano man ang ginagawa nila sa atin, manatili lang tayo dito sa loob ng pananampalataya. Huwag kang magdududa sa ating aral. Yung mga ginagawa nilang yan, paglalabas ng ating mga libro, tapos kunwari aaralin, pero ang totoo gusto lamang nilang sirain ang ating pananampalataya. Huwag kayong padadala, mga kapatid. Huwag lalambot ang inyong tuhod. Naninira lang ang mga yan. May sagot na sa mga sinasabi nila. Manatili lang tayo dito, mga kapatid, sapagkat ang ebanghelyo na ating daladala ay tunay na ebanghelyo at hindi natin ito ikinakahiya. Ngayon, tulad ni Apostol Pablo at tulad natin, nakapwa mga Seventh-day Adventist, hindi natin ikinahihiya ang ebanghelyo. Lagi natin itong ipinamumuhay. Saan man tayo mapunta, nagbibigay tayo ng mga tracts. Saan man tayo mapuntang tahanan, ipinapanalangin natin. Saan man tayo mapunta, maging sa hapagkainan, ibinabandila natin ang tunay na pananampalataya. Kaya hindi dapat tayo matakot, mahiya, para maipagpatotoo at malaman nilang ating pananampalataya. Ang mundo sadyang lumalaban sa katotohanan ng Diyos. Ang mundo sadyang taliwas sa ating paninindigan. Pero ganun pa man, dapat tayong maging matatag. Dapat tayong manatili. Dapat tayong maging tapat sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos. Lagi nating isipin yan. Ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya hindi ito isang simpleng mensahe. Ang Biblia hindi isang ordinaryong aklat. Hindi ito katulad ng mga aklat mathematics, aklat Pilipino, aklat araling panlipunan. Hindi. Hindi ito isang normal na libro. Yung nilalaman nito ay ebanghelyo. Nang ebanghelyong ito na mismo yung kapangyarihan ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan para sa mga tao. Kaya yung mga taong sa sampalataya, mababago ang kanilang buhay at yung pagbabago ng kanilang buhay ay hindi bunga ng husay o galing ng mga mangangaral. Hindi ito bunga ng husay ng pagsasalita ng kanilang mga napapakinggang mangaral, kundi ito'y bunga ng kapangyarihan ng Diyos na tinanggap nila na ebanghelyo. Ito ang pinakamahalagang mensahe na maaari nating maipasa sa ating kapwa-tao na wala pa sa paanan ni Kristo, wala pa sa paanan ng Ama. At itong ebanghelyo, itong kaligtasan, walang sinisino. Ang sabi nga doon sa ating binasa, unay sa Grego, gayon din sa Grego. Ano ibig sabihin? Sa mga Hudyo man o sa mga Hintil, para sa kanila ito. Malinaw na sinasabi ng 1:16 ng Roma, na bawat sumasampalataya, Hudyo man o Hintil, para sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos.
Ang kailangan lamang niyang gawin, sumampalataya kay Kristo. Kaya yung pong kaligtasan, hindi po nakabase sa lahi ng tao. Hindi ito nakabase sa gawa. Hindi ito nakabase sa anumang relihiyon, kundi sa pananalig o pananampalataya kay Kristo. Ang binabanggit ko mga kapatid, yung mga taong wala pa kay Kristo, at upang sila ay magtamo ng pangakong kaligtasan, kailangan nila ang ebanghelyo, yung tunay na ebanghelyo. Ito yung sinasabi ko, ang kaligtasan hindi nakabase sa lahi ng sinumang tao. Kay Pilipino ka, Incheck, Hudyo, o anuman, hindi dito nakabase. Hindi binabase ng Diyos kung alin lamang ang lahi ng tao ang kanyang ililigtas, kundi ito'y para sa lahat ng lahi ng tao. Hindi rin ito sa gawa, sa reliyon, kundi tanging sa pananampalataya natin kay Kristo. Lagi tayong babalik doon sa 1:3:16. At ang sino mang may tunay na pananampalataya, siya yung tatanggap ng pangako ng kaligtasan. At napansin nyo, doon sa 1:16 ng Roma, unang binanggit yung mga Hudyo. Bago isinunod yung mga Hintil. Pero kasama rin ng lahat, mga kapatid, binanggit muna niya yung mga Hudyo dahil sila yung unang tumanggap ng pangako ng Diyos. Kaya lang, itinakwil nila ito. At dahil sa pagtatakwil nilang ito, gusto ni Apostol Pablo na makita rin nila yung tunay na ebanghelyo na iniaalok ng ating Panginoong Jesucristo. Yung charis, yung biyaya. Na kapag sumampalataya yung mga Hudyo, sila ay aakayin o dadalhin sa pananampalataya. Yung pananampalatayang totoo. Kaya yung plano ng Diyos na magkaroon ng buhay na walang hanggan, para po ito sa buong mundo, hindi sa mga selected lamang na sinasabi ng tulip. No, hindi po, kundi ito'y pang buong mundo. Hindi para sa ilang grupo lamang ng pananampalataya, kundi sa pangkalahatan, sa lahat ng tao. At ito yung pinaglilingkod natin sa ating Panginoon at sa ating kapwa, na makita nila sa pamamagitan ng ating mga programa sa Impapawid ang tunay na ebanghelyo, upang sila ay magtamo ng tunay na pangako ng kaligtasan. At sila, tulad ni Apostol Pablo, madala din natin sa pananampalataya. Kaya doon sa 1:16, napakalinaw na hindi ito dapat ikahiya. Lakasan natin ating loob, hindi tayo dapat mahiya. Kaya estudyante ka man, o naghahanap buhay na, ipakita natin ang tunay na ebanghelyo. Bago tayo kakain, manalangin muna para makita nila yung ating pananampalataya. Sa susunod, makikisama na yan sila sa pananalangin natin. Bago tayo dumako sa kung saan man tayo naroon, bago tayo umalis, may pananalangin. Pagdating natin, nananalangin. Bago kumain, mananalangin. Tapos kumain, nagpapasalamat pa rin sa Panginoon. Bago umalis ng trabaho o ng eskwelahan, may pananalangin pa sa salamat sa Panginoon. Sa lahat ng biyaya, laging ang bukang bibig ang pasasalamat sa Panginoon. Sa pamamagitan niya, nakikita nila
yung tunay na pananampalataya, kung saan tayo dinala ng tunay na ebanghelyo. Kaya itong Roma 1:16, bagamat ito sinulat sa mga taga-Roma, ay meron tayo ditong mga malalalim na mga bagay na matututunan, sapagkat ito rin ang kapangyarihan ng katotohanan. Ang ebanghelyo ay may tunay na kapangyarihan upang magligtas sa pamamagitan ng pagpapakilala kay Kristo. Kaya tayo naman bilang mananampalatayang tunay na mga Kristiyano na tinawag ng ating Panginoon ay mayroong magampanin. Tinawag tayo para maipakita natin, maipahayag natin sa buong mundo ng may buong tapang, kasigasigan na sila ay mahal na mahal ng ating Panginoon at mahal natin sila. Bagamat o kahit na sila'y nagagalit sa atin. Tuloy tayo sa talatang 17. May talata po yan, ha? Ayan. Ano sabi sa talatang 17? Sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Gandang talata, mga kapatid, ano? Ang Roma 1:17 ay isa po sa mga napaka-importanting talata sa theology. Ito ring talatang ito, kung inyong mapapansin, maging sa kasaysayan o sa history, ito ring talatang ito ang ginamit ni Martin Luther para simulan niya yung revolusyon o yung reformasyon sa panahon ni Martin Luther. Yan, naalala nyo ba yan? Roma 1:17. Ha? Sa history, ginamit nyo to para simulan yung reformation. Na siya'y nagre-reforma doon sa simbahang nakagisna ng marami. Hindi ko na muna babanggitin kung anong iglesia. Alam nyo naman na yun eh. Alam naman na ninyo yun eh. Kung anong iglesia, yung pinanggalingan ni Martin Luther na kanyang ginawan ng mga thesis, diba? Tapos ipinako doon sa pintuan. Alam na ninyo yun kung saan siya nagreforma. Itong talatang ito ang kanyang ginamit. Nakita niya kasi maganda ang mensahe ng mga talatang ito dito sa partikular na 1:17 ng Roma. Maging sa theological study, isa ito sa mga pinag-aaralan o mahalagang mga talata. At dito makita natin na ipinapahayag ni Apostol Pablo na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa sino mang tao ay nag-uumpisa o nagsisimula sa pananampalataya. At doon, nagiging ganap sa pamamagitan din ng pananampalataya. Ulitin ko mga kapatid, ipinahayag dito ni Apostol Pablo na pinawawalang sala ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pagsisimula sa pananampalataya. At nagiging ganap sa pamamagitan uli ng pananampalataya. At ito ayon sa nasusulat. Ibig sabihin, hango pa ito mula pa sa matandang tipan. Na yung pinawawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay nabubuhay. Ay, ibig sabihin, ano sabi dito? Kaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.
ngayon. Makikita natin, pag nilimi-limi natin, ang tunay na katwiran ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ang tunay na aral, ang tunay na ebanghelyo, nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Hindi ito sa sinumang mga tao. Wala ito sa mga bantog na mga kilalang mga naglipa ng mga tao na naitala rin sa kasaysayan. Tulad ng mga paniniwala nila halimbawa na may dala-dala ring magandang aral. Sila Confucius at ng iba't iba pang mga kilalang mga tao. May mga aral silang dala-dala. Pero ang tunay na katwiran sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan ay na kay Kristo, wala sa kanila. Nagmumula ito sa Diyos, hindi sa sino mang mga tao na bantog o kilala sa panahong ito. Ang tao ay ginagawang matuwid ng Diyos, samantalang wala pa sa kay Kristo, at ang tao'y nabahagi na ng ebanghelyo. Ang ebanghelyong ito na naibahagi sa kanya, tinanggap niya ito ng totoo sa kanyang puso. Mula rito, ginagawa siyang matuwid ng ating Panginoong Diyos. Pinapatawad ang kanyang makasalanan. Hindi ito nangyari sa kanya dahil sa sarili niyang gawa. Hindi ito nangyari sa kanya dahil sumunod muna siya sa iba't ibang mga alituntunin o sa iba't ibang mga batas. Kundi nangyari ito sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ebanghelyo. Kayo mga taong wala pa kay Kristo, hindi mo kinakailangan na ituwid muna ang iyong buhay bago mo tanggapin si Kristo, sapagkat hindi mo ito makukuha sa pamamagitan ng iyong sariling gawa. Hindi rin pwedeng sabihin ng isang taong wala pa kay Kristo, Brother Fernan, susundin ko muna yung lahat ng kautusan sa 10 utos bago ko tanggapin si Kristo. Mali. Ang taong wala pa kay Kristo, hindi maililigtas ng kanyang walang humpay na pagsunod sa 10 Commandments. Brother Fernando, bago ko tanggapin si Kristo, bago ko siya tanggapin, hayaan mo muna na subukan ko muna hindi kumain ng mga karumal-dumal na ipinakakain. Gagawin ko muna ito, pagkatapos saka ko tatanggapin. Mali uli. Hindi mo kailangan sundin muna ang batas ng dietary law para matanggap mo ang salvation. Hindi po. Ano kailangan? 1:3:16. Ang kailangan, sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ang magiging refleksyon ng iyong pananampalataya, ang magiging resulta, ang magiging bunga ng iyong pananampalataya ay ang pagsunod na sa lahat ng mga tagubilin, alituntunin, batas at kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ito ang magiging replika. Ito ang magiging bunga ng iyong tinanggap na pananampalataya. Bakit mo nagagawa ito ngayon? Sapagkat hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Ang magbabago sa iyo at ang magtutuwid sa iyo ang ating Panginoong Diyos. Si Kristo ang magtutuwid sa atin. Siya ang babago ng ating buhay. Kung dati hindi mo kaya sumunod sa 10 Commandments, kapag ikay sumampalatayang totoo, masaya ka nang sumusunod sa 10 Commandments at hindi na ito mabigat sa iyo. Kung dati hirap kang hindi kumain ng ipinagbabawal, na nakikita nating tinuturing nilang pagkain sa panahon ito, pero kapag tinanggap mo ng totoo si Kristo, tinanggap mo ang tunay na ebanghelyo, madali lang sa iyo
ang hindi kumain ng mga nakagisnan mong dating kinakain na mga hindi dapat kainin. Oh. Bakit? Sapagkat si Kristo ang bumago sa ating buhay. Hindi tayo ang bumago sa ating buhay, kundi ang Diyos mismo ang bumago sa ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya, at tayo ngayon nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganun po yan, mga kapatid. Okay, napansin niyo yung binatang lumapit kay Kristo? Wala pa kay Kristo yun eh. Pero lumapit siya. Sa paglapit niya, tinanong niya, ano daw kailangan niya upang magtamo ng buhay na walang hanggan? Sinundan siya ng ating Panginoon sa kanyang iniisip. Ano iniisip niya? Sundin ang 10 Commandments. Ano sabi ng binata? Nasunod ko na po yan lahat eh. Alam ni Kristo yon. Nasunod ko na po lahat. Kaya lang, may kulang. Ano kulang? Yung kanyang pag-surrender, yung total surrender, yung lubos na pagpapasakop kay Kristo, yun ang kulang. Kaya ang makapagliligtas, hindi talaga yung pagsunod sa kautusan, sa 10 utos. Kung ikay wala pa kay Kristo, ang kailangan mo si Kristo. Naiintindihan nyo ba yun, mga kaibigan ko, na wala pa sa aming pananampalataya? Kaya wag ninyong iakalain ang Seventh-day Adventist salvation by works. Hindi kami salvation by works. Lagi namin tinuturo paulit-ulit, kapag ang tayo wala pa kay Kristo, ang sino mang tao na wala pa kay Kristo, ang kailangan niya ay sumampalataya. Hindi niya kailangan sundin muna 10 Commandments bago siya mag-apply ng kanyang salvation. Hindi po ganon. Hindi pwedeng ganon. Brother Fernando, eto, natapos ko na 10 Commandments. Ngayon mag-a-apply na ako para makuha ko na yung buhay na walang hanggan. Hindi po ganon, mga kapatid. Ang kailangan, ang sabi sa atin dito sa mga talatang ito ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, pananampalataya. Kailangan sumampalataya kay Kristo, at kapag tayo sumasampalataya na, lalakad na tayo sa pamamagitan din ng pananampalataya. Kung dati nahihirapan ka sa ilang mga doktrina na dati hindi mo pinapractice, kapag ikay sumampalataya ng totoo, kusa mo na itong susundin, kusa mo na itong masusunod, at masayang masaya ka na ito'y masusunod mo. Bakit? Sapagkat tunay ang iyong pananampalataya. Kaya ako nalulungkot ako doon sa mga taong parang bigat na bigat sila. Kapag susundin yung 10 Commandments, hindi sila masaya. Di ba? Nagkaroon tayo ng debate niya, patutunayan natin ang sumunod sa 10 Commandments ay masaya, maligaya. May mga tao nalulungkot. Bakit tayo masaya? Tinutupad natin ang 10 Commandments. Sapagkat tayo'y binago ng ating Panginoon. Hindi tayo ang bumago sa ating sarili. Ang bumago sa atin yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo'y lumalakad sa pananampalataya na nagsimula sa pananampalataya. Kaya nakakalungkot sila. Masaya tayo sumusunod, ayaw naman nila sumunod. Nalulungkot tayo para sa kanila. Kasi gusto natin mapasunod sila sa pananampalataya, tulad ng pananampalataya ni Apostol Pablo na ipinagkatiwala sa kanya, na siya rin namang ating pananampalataya sa panahon nating ito. Kaya yung pananampalataya, yan po ang daan sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. Ang katwiran ng Diyos, ilapat doon sa mga sumasampalataya kahit na hindi sila mga perpekto. Ang katwiran ng Diyos ay mailapat doon sa mga sumasampalataya na dati wala pa kay Kristo, pero na sila'y sumasampalataya, kahit hindi sila perpekto, kahit sila'y makasalanan, ilalapat sa kanilang Diyos ang kapatawaran. Aariing ganap sila. Tatanggapin sila ng ating Panginoong Diyos. At sila'y magiging bahagi ng tunay na iglesia. Hindi mo kinakailangan sabihin, peperpekin ko muna ang buhay na ito. Kaya nga hanggang ngayon, hindi nabubura yung terminong gusto kong bumait .
kaso di ko magawa eh. Pinipilit niyang baguhin ang kanyang sarili, hindi niya magagawa yon. Isuko mo sa Panginoong Diyos ang buhay mo. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para mabago ang buhay mo. Kaya yung gusto mong bumait, hindi ko magawa, magagawa mo na ngayon yan sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo at tulong ng banal na Espiritu. Magsimula ka sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Kaya ang tao dapat nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. Uulitin natin, ang buhay ng isang tunay na Adventistang Kristiyano ay nagsisimula at nagpapatuloy, hindi humihinto sa pananampalataya. Araw-araw tayong magtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Lalakad tayo sa kabanalan. Kaya nga meron tayong 3 phases di ba? Sanctification. Ano yun? Dito, nasa panahon tayo ng paglakad sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. Pagkatapos nating makamit ang justification, lalakad naman tayo sa sanctification. At sa paglakad natin sa sanctification, kaalinsabay din ito, hindi humihiwalay ang justification hanggang sa marating natin ang tinatawag na glorification. Nagsimula tayo sa pananampalataya, lumalakad at nagpapatuloy sa pananampalataya hanggang sa second coming. Kaya ang buhay nating mga Seventh-day Adventist na tunay na mga Kristiyanong tinawag ng ating Panginoon ay nakaugat sa pananampalatayang ipinagkatawag sa atin ng Panginoon. Yan ang kaibahan natin sa kanila. At hindi lamang kaligtasan, mga kapatid, ang bunga ng pananampalataya. Maraming mga tao, ang gusto lang nilang makamit, buhay na walang hanggan Pero ang Adventista, hindi ganon. Yan ang kaibahan namin. Kaibahan natin sa ibang pananampalataya. Ang iba, gustong-gusto lang, buhay na walang hanggan ano kaibahan ng Seventh-day Adventist sa kanila? Di ba't pareho lang naman ang gusto natin, buhay na walang hanggan? Oo, pareho natin gusto yung buhay na walang hanggan, pero may pagkakaiba tayo sa practices. Samantalang ginugusto namin ang buhay na walang hanggan, binabago rin ng ating Panginoong Diyos yung ating mga gawi, yung ating mga practices sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya nakita mo yung iba, ibang-iba sa atin. Ang target lang buhay na wala hanggan. Pero hanggang ngayon, ang lalakas magmura, ang lulutong magmura sa himpapawid Di ba? Kapag hindi nagustuhan yung aral mo tatawagin kang aalipustahin ka Di ba? Andiyan sa Facebook, di ba? Mababasa ninyo. Sasabihin kang baka lang tayo mapaul ni Meta Mumurahin tayo. Kung ano-anong pagmumura ginagawa sa atin, bakit nila nagagawa yun? Kasi hindi nababago yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Dating mapagmura, nanampalataya kuno kay Kristo, itinataguyod nila yung mga aral sa Biblia, pero wala naman sa araw-araw na buhay, hindi mo nakikita. Alam nyo na ibig ko sabihin sa mga pagmumura, di ba? Yan, mababasa mo yan dyan sa mga Facebook, di ko na lang pangangalanan.
Kapag ka sa pakiwari nila, hindi mo naintindihan sinasabi nila, kahit naintindihan mo naman talaga, sasabihan ka ng masama, mumurahin ka. Bakit nila nagagawa yon? Hindi na babago yung araw-araw nilang pamumuhay. The same pa rin. Ang gusto lang kasi nila, makamit buhay na walang hanggan. Pero yung mag-reflect sa kanila, yung karakter ng ating Panginoong Diyos, yun ang wala. Yan naman ang kagandahan sa Seventh-day Adventist. Kapag tunay ka mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, tunay kang na kay Kristo, magmamanifest yung karakter ng ating Panginoon. Bakit? Kasi maging yung pamumuhay natin araw-araw ay naipapahayag natin yung replika ng isang tunay na mananampalatayang Adventista na nagsimula sa pananampalataya at lumalakad sa pananampalataya o nabubuhay sa pananampalataya. Ganyan po yan, mga kapatid. Kayang Adventist, hindi lang ang gusto'y buhay na wala hanggan, kundi kung papaano sila totaling babaguhin ng ating Panginoong Diyos. At yun ang naipapractice ng mga Seventh-day Adventist member. Nakita nyo na pagkakaiba natin sa kanila, ha? Bakit? Kasi nga yung Ebanghelyo, naglalaman yan, package yan eh. Andyan yung katwiran ng Diyos. Yan kasi yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang humahangga sa buhay na walang hanggan, kundi sa ating karakter ay nababago rin tayo. Yung hindi nating karakter, ibinibigay ng Diyos yung karakter ng Diyos para atin siyang masundan. At dahil dito, lalo nating nakikilala ang Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan. Kaya, hindi lamang tayo basta nagkakaroon ng promise of salvation, kundi binabago rin ito ang ating panlabas na buhay. Binabago rin ito ang ating pagkatao. Tinuturuan tayong lalong maging isang mabuting mamamayan habang tayo nakikiraan sa sanlibutang ito. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, na yung datihan nating pagkatao ay nangalibing nakalakip ni Kristo. At ngayon, tayo ngayon ay mga bagong nilalang, may bagong karakter, at ang karakter na ito ay karakter ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga lalo mong iibiging sundin yung Ten Commandments. Bakit? Paulit-ulit natin sinasabi, ang Ten Commandments ay pinitas mula sa mga hibla ng maibiging karakter ng ating Panginoong Diyos. Karakter na mismo ng ating Panginoong Diyos yun. Yan ay pinitas ng ating Panginoong Diyos. Doon sa isa sa mga hibla ng kanyang hindi matutumbasang pag-ibig. Kaya lalong masarap sundin siya. Lalo tayong maligayang sumunod sa Ten Commandments yung iba, gusto lang buhay na walang hanggan, ayaw mabago buhay. Kaya yun ang nangyayari. Kaya itong Roma 1:17 nagtuturo sa atin at nagpapaalala, kahit na hindi sa atin direktang ibinigay ito, kundi doon sa mga taga-Roma, pero yung mga aral na ito ay humahangga sa panahon natin, nagtuturo sa atin na ang pundasyong aral dapat ng isang tunay na mananampalatayang kay Kristo. Na ang tao na wala pa kay Kristo ay nagiging matuwid hindi dahil sa kanyang sariling gawa, kundi dahil sa kanyang totoong pananalig o pananampalataya kay Kristo. At siya'y nananatili lalakad sa pananampalataya. Kaya yung buong buhay ng isang tunay na mananampalatayang Adventistang Kristiyano
ay hindi patay na pananampalataya. Ang dapat na makita, dapat ang nakikita sa kanya isang buhay na pananampalataya. Buhay na pananampalataya mula sa isang buhay ng isang tunay na mananampalataya. Ayan, ha? Bakit? Kasi yung katwiran ng Diyos, ito'y kaloob na walang bayan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang tayo'y makalakad ng may kaayusan sa mundong ito. Tanging ang Ebanghelyo lamang, mga kapatid, ang makakapagpakita ng tunay na daan patungo sa buhay na Diyos. At ang kagandahan pa nito, mga kapatid, lalo tayong nagiging mabuting tao. O, kita ninyo, may mga taong ayaw sumunod sa Ten Commandments. Di, ang daming mga pagpatay sa lansangan. Di ba? O. Ang daming mga sigalot na nangyayari. Bakit? Wala na daw di umano Ten Commandments eh. Kaya marami nagpapakamatay. O. Meron namang isa, inampon. Tapos yung inampon, pinatay niya yung mga anak ng umampon sa kanya. Oh. 'Di ba naging trending 'yan? Oh, tapos yung pumatay, nahatulan ni 8 taong pagkabilanggo. Galit na galit yung mga magulang. Oh. Bakit? Yan yung mga wala pa kay Kristo. Pero kung sila'y sasampalataya kay Kristo, babaguhin ng Diyos ang kanilang buhay at magiging isa silang mabuting mamamayang mga Kristiyano sa lupang ito. Kaya yung pagiging matuwid ng ating Panginoong Diyos Ama, ipinakita at nahahayag sa ating Panginoong Kristo. Kaya maraming mga aral na lalaglag dito pag usapin ni tunay na pananampalataya, tunay na ebanghelyo. Laglag dito yung mga maling aral na naglilipana ngayon, na ipinangangaral naman itong mga huwad na mga ngaral. Kasama na rito, mga kapatid, kasi pananampalataya pinag-uusapan na dapat tanggapin ng isang taong wala pa kay Kristo eh. At yung tumanggap ng pananampalataya dapat nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, sabi ng 1:17. Kasama rito yung naniniwala ng Panginoong Jesucristo di umano, isinumpa o kasamang isinumpa sa aklat ng Pentateuch, kasamang isinumpa doon sa aklat ng Torah. Kaya hindi dapat siya maging tagapagligtas. Kaya hindi di umano siya, hindi pwedeng maging tagapagligtas ng sanlibutan. Maling doktrina yan, maling doktrina. Kasi ang ating Panginoon Jesucristo mismo, di umano, isinumpa. Bakit isinumpa? Kasi makasalanan daw ang ating Panginoon Jesucristo. Mali! Bakit kailangan kong talakayin ito? Kasi nga, kailangan din sa panahon natin ito eh. Dahil ang ating pagbabago, ang pagtanggap ng promise of salvation at ang pagbabagong gagawin ng Diyos sa ating buhay, saan daw nagsisimula? Sa pananampalataya. At mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Saan ba magsisimula pananampalataya? Saan magsisimula? Diba sa pananalig, sa pananampalataya kay Kristo? Paanong magiging tagapagligtas ngayon ng ating Panginoon Jesucristo? Kung siya pala'y makasalanan. Ginagawa lang makasalanan ng mga taong ayaw kay Kristo. Hindi totoo, mga kapatid, ng ating Panginoon Jesucristo kasamang isinumpa sa aklat ng Pentateuch. Hindi kasama ang ating Panginoon Jesucristo doon sa mga taong makasalanan. Hindi siya kasama doon. Sapagkat binabanggit sa atin ng banal na kasulatan, ang Panginoon kailan may hindi nagkasala. Tingnan ninyo, huhugot ako ng mga talata, mga kapatid.
Buhat dito sa unang Pedro, Kapitulo 2, talatay 22, ganito sinasabi, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Sabi sa unang Pedro. Sino naniniwala dito? Yung mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo. Binanggit ito ni Apostol Pedro. Na siya'y hindi nagkasala, kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Sino nagsasalaysay? Hindi ba't ang nagsasalaysay yung nagsimula sa pananampalataya at nabubuhay sa pananampalataya? Ay yung mga taong nagsasabi si Kristo'y makasalanan, si Kristo'y isinumpa sa aklat ng Deuteronomy, ng Pentateuco, yun yung mga taong hindi pa nagsisimula sa tunay na pananampalataya at hindi pa lumalakad sa pananampalatayang totoo. Yung pananampalataya nila huwad. Ayaw nilang kilalanin ang ating Panginoon Jesucristo na siyang tunay na ebanghelyo ng Diyos. Na ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya. Kaya huwag kayo maniniwala, ating Panginoon Jesucristo makasalanan. Ang ating Panginoon Jesucristo ay isinumpa o kasamang isinumpa. Hindi totoo yun, mga kapatid. Ano pa sabi ng Biblia? Hebreo 4:15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin ngayon. Gaya rin naman natin. Gayon may walang kasalanan. Kaya nagsasabi si Kristo makasalanan, paratang yon. Hindi totoong makasalanan ng ating Panginoon Jesucristo. Matakot kayo sa Diyos. Kaya nga ang ating Panginoon mistulang siya kordero ng Diyos na walang pintas. Ano pa sabi ng Roma 3:10-12? Ito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kung walang ating Panginoong Jesucristo, maililigtas ba ng tao ang kanyang sarili? Kahit na anong pagpapakabuti ng gawin ng tao sa mundong ito, kapag kawala ang ating Panginoong Jesucristo, hindi nila matatamo yung inaasahan nilang kaligtasan. Para lang silang yung binata na lumapit kay Kristo na mayaman. Magiging ganun lang ang istorya nila. Kaya nga yung pangako na Kristo ng Diyos sa lumang tipan, buhat doon sa Kapitulo 3, talatang 15 ng Heneses, nagkaroon ng katuparan sa panahon ng bagong tipan. Kaya ang ating Panginoon ipinanganak ayon sa kapanahunan. Nakakaawa yung mga taong nagpupursiging maligtas sa sarili nilang lakas. Mabibigo kayo, mga kapatid. Kahabagan kayo ng ating Panginoon. Kahit na anong pagsusumakit mong gawin sa buhay na ito, sundin mo man yung lahat ng kautusan, sobrahan mo pa, hindi ka maliligtas. Bakit? 4:12 ng gawa, walang pangalan sa silong ng langit na ipinagkaloob sa tao na ikapagtatamo natin ng buhay na walang hanggan, kundi tanging-tangi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya magiging maingat kayo, mga kapatid.
Dapat ang tao ay nagsisimula, sabi ng Apostol Pablo, sa pananampalataya. At namumuhay sa pananampalataya hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Hebreo 12:4. Pagsikapan mong magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng kabanalan, na kung wala ito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Paano ka mamumuhay sa pananampalataya na nagsimula ka sa pananampalataya? Kailangan mo namang lumakad sa kabanalan. Na kapag hindi ka lalakad sa kabanalan, masasayang yung promise of salvation. Kailangan ng tao lumakad sa kabanalan, hindi sa sarili niyang husay, hindi sa sarili niyang kagustuhan mismo, hindi sa sarili niyang lakas, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at sa patnubay ng banal na Espiritu. Dito makalalakad siya ng kabanalan. Kaya kailangan ng tao yung robe of righteousness ng ating Panginoong Jesucristo upang ang tao ay maging dapat sa Diyos Ama, upang ang tao makalakad ng may kabanalan. Hindi ito maibibigay ng sino magbulang pastor. Hindi ito maibibigay ng sino mang tampalasang mga ngaral. Tangi makakapagbigay lamang nito ng tao upang ang mananampalatay makalakad sa kabanalan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ganyan po yan, mga kapatid. Kay Kristo lamang natin makakamit ang lahat ng ito. Kaya yung iba na mga nagtuturo, tapos mga nakikipagdebate pa, na yung parang yung mga taong wala pa kay Kristo dapat na maging dapat sa Diyos, kinakailangan muna nilang sundin ang lahat ng kautusan kasama na 10 Commandments. Hindi tunay na turo ng Panginoong Diyos yun, mga kapatid. Huwag ninyong paniwalaan yun. Yung nagsisimula sa pananampalataya, yung papasok pa lang sa pananampalataya, kailangan muna sundin ang 10 Commandments o anong mga utos para sila maligtas. Hindi po sa Diyos na turo yun, mga kapatid. Huwag niyong paniniwalaan yun. Ang kailangan po dyan, 1:16, sumampalataya. Magsimula muna sa pananampalataya. At kapag sila nasa pananampalataya na, babaguhin sila ng ating Panginoong Diyos upang sila naman ay makalakad sa kasakdalan, sa sanctification, para maihanda sa glorification. Ganyan po yan, mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Pablo di ba, nagsimula sa pananampalataya, mabubuhay sa pananampalataya. O ang sino mang mananampalataya, dapat namumuhay sa pananampalataya. At habang tayo ay naglalakbay sa sanctification kasama ng justification, lagi natin kailangan yung katwiran ni Kristo, yung robe of righteousness, kailangan lagi nakabalot sa atin upang tayo'y maging dapat. Nakukuha nyo ba, mga kapatid? Yun ang ibinabalita sa atin ni Apostol Pablo. So, ang oras dati, mga kapatid, ay nasipat ko 1:12. 1:12. Ma, dali lang, mga kapatid, ha? Kasi meron ata siyang live ng 1:30. So, pansamantala, mga kapatid, at dahil gagamitin naman itong computer, at mahaba-haba na rin naman ang ating pagtatalakay, ay dito ko muna tatapusin sa etong ating verse by verse, ay dito muna natin tinapos sa Roma chapter 1 verse 16
to 17. Medyo matagal ang ating ginagawang pagtatalakay ng verse by verse, ano, kasi nga ini-apply ko po rito yung principle ng biblical interpretation o yung hermeneutics. Kaya hindi ako basta-basta gumagawa, nagtatalakay ng walang pinagbabasihang panuntunan para malalasap natin yung principles ng biblical interpretation, yung observation, interpretation, then application. Ayan, no? So, kaya mga kaibigan, mga kapatid, diyan ko muna po tatapusin ang ating ginagawang pag-aaral. At ako muna ibabasa mula sa inyo pong mga saloobin. At kung wala naman, ay akin po kayong mabati. Yan. Okay, ang oras po natin ay 1:14 dito po sa Pilipinas. Alright. Shout out ko muna mga kapatid, ang ating kapatid na Jeremiah Habana. Yan, magandang gabi po. Ay, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyo. Yan, sabi niya, Amen, Bro Camacho. Yan. Okay. Then, shout out, magandang tanghali, Edgar Mandreza. Mapagpalang tanghali po sa inyo, kapatid. Binabati ko na rin mula sa palatuntunang ito ng ayon sa kasulatan, ang family Mandeza. Okay, sa lahat ng family Mandresa, ano po, ay shout out po sa inyo at magandang tanghali po. Okay. Shout out sa mga taga Lopez, Quezon. Ayan, at binabati natin Michael Antonio Ilavo. Ayan. Okay. Kaya Gilbert Castillo Ginon. Ayan. Shout out sa inyo, sabi niya, God bless Master. Likewise, kapatid na Gilbert. Okay, binabati rin natin Catherine Quijano de Leon. Yan, shoutout po sa inyo, kapatid na Catherine Quijano de Leon. At kayo binabati rin ng kapatid na Gilbert Castillo Geron. Romy Abacan, shoutout po sa inyo, kapatid. Okay. Nako tayo sa ating YouTube channel. Okay, shoutout Jaymar de la Cruz. Sabi niya, magandang araw. Likewise, kapatid. Okay. Okay, maliban kay Jaymar de la Cruz, sinashoutout din natin Alicia Bermelio. Yan, sabi niya, magandang tanghali, Bro Camacho, watching from Antipolo City. Yan, thank you sa inyong pagsuporta, kapatid na Alicia. Okay. Sa lahat po ng mga kapatiran nga pala natin, dyan sa Cebu. Okay, ay kapatiran, mga kaibigan, ay binabati po namin kayo ng kapatid na Jaymar de la Cruz. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ang kapatid na Warjo ay nakaantabay rin at nakasubaybay sa atin. Shoutout kapatid na Warjo. Patrick Gonzales, sabi niya, good PM po my friend and mentor Pogi, yan, Hanks, yun. Yun naman ang magagandang mga banat ni kapatid Patrick, ya. And shout out din po kay Mrs. Camacho. Hey, makakarating, ayan po din makakarating. Hindi ko maintindihan sa mga bashers ng SDA na mga gigil sa Ten Commandments kung ba't allergic sila dito, banal, matuwid at mabuti ito. Roma 7:12. Tama po, kapatid na Patrick. Tama. Eksakto ang inyong sinabi, kapatid na Patrick. Gusto lamang nila ay praise the Lord, subalit ayaw nila sumunod sa kanyang mga salita at utos, sabi ni kapatid na Patrick Gonzales. Puro mga liars. John 8:44. Yan, tinatalataan na kayo ni kapatid na Patrick, ha? Mga ayaw sa John 8:44, ha? Gigil nyo si kapatid na Patrick, ha? John 8:44, 1 John 2:4, Tito 1:16.
Kaya mali talaga ang kanilang relasyon sa Panginoong Diyos. Ayun nga mga kapatid at kapatid ng Patrick Ha? Pagdating ng araw, sasabihin sila ng Panginoon. Sasabihin nila sa Panginoon, Panginoon, bakit hindi kami napasama ron? Di ba Panginoon nangaral din kami sa iyong pangalan? Di ba Panginoon, sa pangalan mo nagpalayas kami ng mga demonyo? Ano sasabihin sa kanila? Aba, teka, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Delikado yan mga kapatid, ano? Kaya, kung gusto ninyong lumago sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos, mag-Adventist po kayo. O paturo kayo sa mga Seventh-day Adventist. Huwag kayong papaturo sa mga sa iba't ibang pananampalataya. Ililigaw lang kayo niyan, mga kapatid. Hindi yan ang tunay na iglesia na tinawag ng ating Panginoong Diyos na kanyang itinayo. Dito kayo sa pananampalatayang totoo. Dito ko kayo hinihimok. Dito ko kayo gustong dalhin, pasunurin sa pananampalatayang ito. Tulad ni Apostol Pablo na kapwa natin Adventist. Sabi ni kapatid na Warjo, tama po, right after we are saved by grace through faith, we must enter God's covenant and keep the law. Pero kung magsasabi na iniligtas na siya, pero di tumutupad ang kautusan, di siya dili siya sa Diyos. Tama. Ginagamit lang ang Diyos na kunyari sila'y sa Diyos. Taliwas naman ang kanilang ginagawa. Hindi talaga sila tunay na sa Diyos. Di ba? Tama yun, kapatid na Warjo. Salamat sa maganda niyong naibahagi. Kayong dalawa ni kapatid na Patrick. Ano pa sabi ni kapatid na Warjo? Tama bro. Not obedient sa kautusan ang sinusumpa dahil ayon sa Deuteronomy 11:78, disobeying the law of God brings cursing and condemnation even unto death, but obeying bring blessing and life. Tama naman, di ba? Kaya sa ating mga Seventh-day Adventist, yun pong mga eksistidong kautusan sa bagong tipan na siyang sinusunod natin, tinatanaw natin itong isang biyaya na mula sa ating Panginoon. Tinatanaw natin itong isang karangalan na tayo'y maging bahagi ng batas ng pag-ibig ng Diyos. Samantalang ang iba ayaw itong sundin, pero tayo naman tuwang-tuwa at maligaya, masaya. Bakit? Binago tayo ng Panginoong Diyos Dati hirap tayong sumunod, pero nung nagsimula tayo sa pananampalataya at ngayon sa paglakad natin sa pananampalataya, magaan na sa ating sundin ang kanyang kautusan, ang mga eksistidong batas na umiiral ngayon. Hindi na siya mabigat. Kaya tama siya sabi ng ni Apostol Juan, di ba? Hindi mabigat ang sumunod sa kanyang mga utos. Di ba? Kasi binago tayo ng Panginoong Diyos at ang nagbigay ng lakas sa atin para masunod natin ang 10 utos, masunod natin ang iba pang mga eksistidong batas. Ang nagbigay sa atin ng lakas para masunod ang mga ito, walang iba kundi ang Diyos mismo. Di ba? Pag binigyan ka ba ng lakas ng ating Panginoong Diyos na sa Kanya nagmumula, hindi mo mabigat pa ba sa sundin ng mga eksisidong kautusan? Hindi na. Hindi na. Bakit? Bakit hindi na mabigat? Binigyan ka ng lakas ng Diyos may extra power ka na ngayon. Yung power ng pagsunod mo, hindi na ngayon ordinaryo. Kung yung iba nahihirapan, nabibigatan, ikaw naman, tuwang-tuwa ka. Masaya ka ngayon sinusunod ito. Yan ang tunay na mga nagsimula sa pananampalataya at lumalakad sa pananampalataya o nabubuhay sa pananampalataya. Yan po yan, mga kapatid. Tama po, kapatid na Warjo. Ngayon, balik ako sa Facebook. Balik ako yung Facebook. Baka meron pa tayong hindi nababati.
Alright. Para bago tayo magdaos ng ating sa pananalangin ay kahit papaano'y napagbigyan ko yung aking kaligayahan na kayo po'y aking mabati. Yan. Shout out Mark Bryan. Yan, shout out po sa inyo kapatid na Mark. Ribruto Gaamas, mapagpalang tanghali po. Yan. Kapatid na Cloud Zane Pamilyar Bukal, nabati ko pala ito kanina, no? Shout out po sa inyo, ha? Yan. At kay Jeremiah Habana, yan, shout out po sa inyo. Likewise po, God bless din po. Edgar Mandreza, ayan, no? Nabanggit ko na rin. Okay, so pansamantala mga kapatid, ay dyan muna matatapos ang ating pansamantalang ginawang pag-aaral sa Book of Romans chapter 1, no? verse ano nga ba yun, verse ano tayo, verse 16 to 17. Yan, next episode natin talakayin naman natin verse 18. Yan, chapter 1 verse 18, patuloy kung saan ulit tayo abutan, ano? Yan, at maganda rin ang ating magiging sunod na pag-aaral, ha? Okay? So, sumandali mga kapatid, tayo muna ay dumako sa pagtatapos sa ating panalangin. Dakila po at makapangyarihan naming Ama, maraming salamat po sa isang pagkakataon na kami ay patuloy ninyong pinaunlakan na muling makapagpahayag ng mga aral na matatagpuan sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma. Umaasa kami na bagamat may mga bashers, ay mabubuksan din ang kanilang mga puso sa patuloy nilang panunood, sa patuloy nilang pagsubaybay sa programa ng inyong bayan. Maraming mga kaluluwa ang magsisimula sa tunay na pananampalataya at mabubuhay sa pananampalataya hanggang sa bumalik ang inyo pong kaisa-isang anak sa ikalawa niyang pagbabalik. Umaasa din kami, Amang Banal, na kami po na inyong mga tinawag mula sa pinakamalit na membro hanggang sa mga namiminuno, na patuloy kaming mapatatag at maihanda sa darating na katapusan ng sanlibutan. Patuloy kaming gamitin sa paghahayag ng Ebanghelyo na siyang ninyong kapangyarihan sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya. Muli po, pinagkakatiwala namin, Ama, ang aming mga sarili sa inyo, gayon din ang aming mga panukala sa buhay, ang aming mga pangarap, ang aming mga anak, ang aming mga matatanda. Hangad namin na patuloy silang kaligain, mga naghahanap buhay, bigyan ng lakas upang maitaguyod ang kanilang pamilya. At kung saan kami nagkulang, sa kami nagkamali, nagkasala, ipagpatawad po ninyo, Ama. Muli po, binabalik namin ang aming pagluwalhati sa amin pong maliit na pagsusuri, sa aming maliit na kakayanan ay pinapagamit namin upang makatuwang sa mga nagsusuri at maabot nila ang kanilang hinahanap na katotohanan. Maraming salamat po. Hangad namin ang inyong bendisyon ng igawad sa amin pong kalagitnaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chokbok Hamnida Mispa sa inyong lahat, mga kapatid. God bless po. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year. A
shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.